pinapatupad na po ba ito ng Philippine National Police kahit na wala pa yung clear guidelines from DILG? Because if that's the case, paano po yung nagiging sistema natin? Halimbawa, kung roronda po kayo at may makita kayo sa gabi na menor de edad, na lagpas 10 a.m. na pero nasa labas pa rin. So anong gagawin? Yes, Ma'am Maricel, magmula po naman po si Chief NP General Tates noong August, ipinapatupad na po ito. Ang pagkakaiba lang po ng this time, ito ba yung tinatawag natin intensified police visibility. Yung partnership po natin sa LGUs mas intensified din po. Hand-in-hand o together po kasama po sila magpapatrol sa gabi upang ipatupad yung mga nasabing ordinansa. Ang sinasabi nga po natin dito, magiging kabahagi na ng patrol deployment ng Philippine National Police, yung pakikisama po sa LGU upang ipatupad po yung mga nasabing ordinansa. LGU meaning yung mga tanod natin sa gabi? Ganun po? Yung pong mga ating mga barangay officials sapagkat sila naman po ang pangunahing unit, ang nakakaalam po kung ano yung mga ordinansa na pinapatupad sa kanilang mga lugar po. At yung pulis naman po ay tutulong lamang po, sila pa may hawak po ng mga tinatawag natin na OBR o yung Ordinance Violation Receipt na kung sakali may paglabag doon sa kanila po na makikita po nila, i-issuean po nila. Kasama po yung ating mga barangay officials. So, ibig pong sabihin, sir, ang pagpapatupad din po ng mga pulis at ng mga barangay natin dito ay nakadepende pa rin po doon sa existing ordinance per city. Wala pong uniform na policy sa buong Metro Manila base sa guidelines ng DILG. Ganun po ba? Tama po, sapagkat ang mga local government units naman po ang independent sa pagpapatupad o paggawa ng kanilang mga ordinansa. Pero halos ang karpi naman po is halos pare-parehas, Ma'am Maricel, sa lahat po ng mga city. Ang hinihiling lang po kahapon ni SILG, yung hindi lahat po ng city, yung napapatupad ng shared dress sa mga kalalakihan po. Okay. So, sir, sabi nga po ninyo kanina, pababa naman yung trend natin pagdating doon sa kaso ng mga petty crimes, ano? Pero dahil po ang target ng DILG, ng PNP ay paigtingin pa itong hakbang na ito, gaano po kalaki yung gusto natin na ibaba pa doon sa porsyento ng crimes? Ang tinatarget po ng Philippine National Police, halimbawa, ito yung 23%, is at least another 50% po na pababain. Hanggang sa importante po, Ma'am Maricel, ng una, palakihin po yung pagbaba ng krimen na sinasabi ko nga, at least 50% na nasabing 23%. At yung pong pangalawa po is maramdaman na ng taong bayan, magbalik yung tiwala nila sa kapulisan nila. Yung sinasabi nga po nung mga panahon namin na nakikita yung pulis, yung feeling safe ka. Yun po yung gusto ibalik natin na mabalik yung tiwala ng taong bayan na kapag kailangan nila yung pulis nila, immediately nandiyan po sa kanilang komunidad. Kailan po natin pinaplano o target na ma-achieve yung 50% decrease sa crime rate? Ito po, yes, Ma'am Maricel, ito po ay ipapatupad muna sa Metro Manila. Pakikiramdaman po natin itong buong buwan ng April. At ultimately, sa other urban cities po, nationwide na po ipapatupad natin. Ang magiging pilot project po natin is dito sa Metro Manila sapagkat malaking lugar o area naman po ang buong Metro Manila. So ang gusto po natin, by end of April, bumaba na ng 50%. Tama po yun. Pero ang importante po dyan, ma'am, is yung pong gusto natin po nabigyan ng isaayos, halimbawa yung mga pag-inom, pababain natin yung krimen. At halimbawa yung pag-inom, ma'am, mabanggit ko lang na hindi naman po pinagbabawal ang pag-inom, pero nililimitahan lang po natin sa tamang lugar. Ganun din po yung pagsusuot o shared response na sabi natin, na it is about public decency o respeto sa shared spaces ng ating mga kababayan. Ito pong mga ordinansa nito, nandiyan na po, naipasa na po ng mga local government units. Ipapatupad lamang po natin ito katulad po ng nabanggit ko kanina. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa